Kim Chiu, personal na namili at namahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Kapag puso ang pinairal, kahit abala sa trabaho may oras pa rin para tumulong. Hindi na bago sa publiko ang kabutihang loob ni Kim Chiu. Ngunit sa gitna ng abalang taping sa Cebu, mas lalo pang tumingkad ang kanyang malasakit ng personal siyang kumilos para tumulong sa mga nasalanta ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa bahagi ng Bugo City at San Remigio. Sa halip na maghintay ng ibang tulong, agad na umaksyon si Kim, isang hakbang na hinangaan ng marami at patunay ng kanyang tunay na malasakit sa kapwa, lalo na sa kanyang mga kababayan sa Cebu. Matinding pinsala ang idinulot ng lindol. May mga bahay na gumuho, istrukturang nasira at libu-libong pamilya ang nawalan ng tirahan. Habang patuloy ang pagbangon ng mga residente, marami sa kanila ang nangangailangan ng agarang tulong. Hindi lang pagkain kundi mga materyales para muling makapagpatayo ng kanilang mga bahay. Sa panahong ito, maraming mata ang nakatuon sa mga hindi inaasahang manunungkulan. Ngunit isang aktres ang tahimik na kumilos, hindi para sa publicity, kundi dahil sa sinserong pagnanais na makatulong. Sa isang post ng ASAP official sa X or dating Twitter, makikita si Kim Chiu na personal na nag-aasikaso ng mga donasyong ipapamahagi. Hindi lang siya basta-basta nagbigay, siya mismo ang bumili ng mga construction materials, nag-coordinate sa mga taong apektado at sinigurong makakarating ang tulong sa dapat puntahan. Queen move indeed, sabi pa ng caption ng ASAP post, at hindi ito isang exaggeration. Ayon sa ilang mga netizens na nakasama ni Kim sa pamimili at pag-aasikaso ng donasyon, hindi alintanan ng aktris ang pagod, habang ang iba ay baka iwanan na lang ito sa staff o sa assistant. Si Kim ay hands-on. Mula sa pamimili ng yero, kahoy, simento hanggang sa actual na pagpapadala ng mga ito sa Bugo City at San Remigio. Naroon siya. Isang netizens ang nagbahagi ng kahit pagod na siya sa taping, sumama pa rin siya sa pag-aasikaso ng donasyon. Hindi lang niya ibinibigay ang pera, ibinibigay din niya ang oras at puso niya. Hindi lang artista kundi tunay na lingkod ng bayan. Hindi bago ang pagiging matulungin ni Kim Chiu. Kilala siya bilang isa sa top tax-paying celebrities sa bansa. Ngunit higit pa roon, kilala rin siya sa pagiging aktibo sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng sakuna. Pero kakaiba ang sitwasyon sa Cebu. Dito siya lumaki, dito siya unang nangarap, kaya't para sa kanya hindi ito simpleng charity. Ito ay pagbabalik loob sa lugar na naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Sa mga panahong may crisis, mas nagiging maliwanag kung sino ang may tunay na malasakit, at sa kilos ni Kim Chiu nakita ng marami kung paano dapat kumilos ang mga may kakayahang tumulong. Pagmamahal na walang kapalit. Sa kabila ng kasikatan at kabisihan sa trabaho, pinatunayan ni Kim Chiu na kapag puso ang pinairal, walang dahilan para hindi makagawa ng kabutihan. Habang ang iba ay mas pinipiling manatiling tahimik o ipaasa ang responsibilidad sa iba, siya ay kumilos hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Libo-libong piso ang personal na inilaan ni Kim para sa mga nasalanta. Ngunit higit pa sa halaga ng pera, ang mas tumatak sa puso ng mga tao ay ang kanyang presensya. Para sa mga nawalan ng bahay at kabuhayan, ang makita ang isang tulad ni Kim Chiu sa personal na nag-aabot ng tulong ay napakalaking bagay. Hindi mo mararamdaman na artista siya. Para lang siyang ate na handang tumulong sa oras na pangangailangan. Kwento ng isang residente, reaksyon ng publiko, puno ng papuri. Umani ng papuri mula sa mga netizens ang ginawang kabutihan ni Kim. Narito ang ilan sa mga komento. Proud to stand a queen with a golden heart. Ito ang mga artista na dapat tularan. Hindi lang maganda sa panlabas, kundi busilak ang kalooban. Sa panahon ng sakuna, dito mo makikita kung sino ang may tunay na malasakit. Saludo ako sa iyo, Kim Chiu. May ilan ding nagsabi na sanay magsilbing inspirasyon si Kim sa ibang public figures at influencers na may kakayahan ding tumulong. Hindi lang isang araw ng tulong. Ang ginawa ni Kim ay hindi lang isang araw ng pagtulong. Ito ay simbolo na tunay na kabayanihan, na kahit kaano ka kaabala, kung talagang gusto mong tumulong, makakahanap ka ng paraan. Ipinakita rin niya na hindi kailangang malaking organisasyon o pamahalaan ang gumawa ng aksyon. Minsan isang tao lang na may malasakit ay sapat na para makapaghatid ng pag-asa sa libu-libong tao. Isang tunay na inspirasyon sa panahong puno ng ingay at pagkakanya-kanya. Ang mga kwento ng kabutihan tulad ng ginawa ni Kim Chiu ay tila isang malinis na hangin sa gitna ng polusyon. Hindi kailangang malakas ang sigaw ng tulong. Minsan sapat na ang tahimik ngunit sinsirong kilos. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa ating lahat.
may magagawa tayo. Gaano man ito kaliit para sa kapwa, at kung isa kang taong may plataforma, ang tamang paggamit to ay para makapag-angat ng iba, hindi lang ng sarili, makapag-angat din kasama ang ibang tao. Isang babaeng may puso sa pagtatapos ng kanyang araw. Sa taping sa halip na magpahinga, si Kim ay namili ng yero at semento. Sa halip na mag-relax siya ay nag-coordinate sa mga lugar na nasa lanta. Sa halip na umiwas siya ay lumapit. Ito ang tunay na queen move. Hindi dahil sa kasikatan, hindi para sa likes or shares, kundi dahil sa puso. At sa panahon ng sakuna, minsan ang isang babaeng may busilak na puso ay higit pa sa sapat. At sa kabilang banda, bumili si Kim Chiu ng mga construction materials para sa biktima ng lindol sa Cebu. Personal na namili si Kim Chiu sa mga construction materials na ibinibigay niya para sa mga nasa lanta sa province sa Cebu noong September 30. Si Chiu na lumaki sa Cebu ay namataan na bumibili ng construction materials noong Huwebes para sa mga residenteng naapektuhan. Sa mga larawang makita sa television variety shows sa official social media, doon mo makikita sa ASAP ang mga pictures at videos. Sa gitna ng taping niya sa Cebu, naglaan talaga si Kim ng oras para dito. Queen indeed. Kasalukuyang nasa Cebu si Kim Chiu sa paggawa ng pelikulang The Alibi, katapat ng kanyang on-screen ka-partner na si Paulo Avellino. Bukod sa Chiu, nag-donate din ng ready-to-eat food pack si Iza Padilla. Kasama na rin sa serye sa mga biktima ng lindol ayon sa pinakahuling situational report na inilabas ng mga otoridad. Noong October 2, ang bilang ng mga namatay sa lindol ay tumaas na ngayon sa 72. Sinabi ng National Disaster Risk Reductions and Management Council or NDRRMC na apektado ang kalamidad o ng kalamidad ang 170,959 individual o 47,221 pamilya. Ang Philippine Institute Volcanology and Seismology or PhilVolcs naman ay nakapagtala ng 2,613 aftershocks kaninang alas 7 ng umaga. At sa kabilang balita, bumili si Kim Chiu ng tulong para sa nasalanta ng lindol sa Cebu. Kaya naman, marami talaga ang naging proud kay Kim Chiu. Tingnan mo nga naman, diba? Sobrang napakabait niya kahit sa pagod na kanyang taping or kahit na alam naman natin na marami siyang mga assistants or staff na pwedeng gumawa or kumilos. Siya talaga ang pumunta. Ito ay nagpapakita na ang kanyang tulong ay hindi lang para sa awa kundi para din or galing din sa kanyang puso. Ito talaga ang gusto ng kanyang puso at sinisigaw ang tulungan ang kanyang taong bayan. Dahil kung ang iba pa ito ang gumawa, naku panigurado, mga staff lang ang ipapapunta. Pero tingnan mo si Kim, siya talaga ang kumilos, siya talaga ang gumawa ng paraan, siya pa mismo ang pumunta at nagbigay, at siya pa mismo ang nag-coordinate ayon nga sa sinabi nila. Siya pa ang nag-organize sa lahat-lahat ng ibibigay na tulong or sa mga nasalanta ng bagyo at nasalanta ng lindol.